Meron akong nakikita ang 5 metro sa kanya so far. Kasi yung isang differentials natin, tumo pa rin ang dugo. Oo nga po eh. Yung mga ano, dugo pa rin talaga yung ano. Kasi po. Kailan niya na to, sir? Pero ang worry natin dyan, kahit negative siya, kung talagang tuloy-tuloy pa rin yung ano niya, yung pagdurugo niya, maybe you can consider spay, operation na tanggalin yung matras niya. Kasi, oo, wala siyang, ano, 5 mitra, ano ba yung 5 mitra? Nanana yung matras niya, pero if hindi tumitigil yung pagdudugo doon, pwede natin tanggalin, kasi baka mamaya, yun yung nagkakos, nagkakaroon siya ng abnormal hormone, nagkakos ng bleeding. Ganyan yung matras niya. Okay, pero dito, nagkaroon mo siya with 5 mitra. Malala kasi yun pag nasa 5 mitra. Wala akong makita eh. Pero kasi surgical removal ang kailangan doon. Ngayon, ang worry natin, if magtuloy-tuloy pa rin, no, baka kahit negative siya sa 5 mitra, tuloy-tuloy naman ang discharge, no, hematomitra naman, no, puro dugo naman, tapos nag-discharge pa rin. Worry natin doon. Mamaya, naman anemia naman, kasi nauubos yung dugo. So baka kailangan consider yung surgery. Okay? Tapos yun, check ko naman yung swab niya. Kung meron ko, muna. Lang. Kung meron pa rin siya nung tumor. Kasi nung last time, meron pa, pero konti na lang eh. Dapat hindi naman siya mag-cause ng titig na. Pero posible yun nangyayari pa rin. Okay? Okay. Ang nakakatuwa nga nun, parang tinutulungan din ni Astig kasi pag nakikita niya nakahiga si Mayor, parang nilalapitan niya, ginagalit niya, parang Nasar? inaasar niya hanggang sa umaangil yung isa. Dugo. Dugo siya ngayon. Ano hindi kagaya nung nakaraang linggo, pag sundot ko ng puwerta, mapula pa. Inaasar siya ni Astig. Inaasar. Tapos sinasabihan nga ako na tingnan mo si Astig, ginagalit si Mayor. Sabi ko, hayaan mo lang kasi baka mamaya away din niya ng away din ka ako ng pagpapagaling din kayo, tinutulungan din. Ayun, hanggang sa akin. Hanggang sa ngayon, okay naman. Kasi mas magkakasakit yun sila pag kayo mga tatamlay-tamlay. Mas ramdam nila yun eh. Hindi ka kaya kapag may tanari parang buki po. Nilalaro-laro, parang gano'n. Meron siyang activity, merong interaction sa iba. Ano? Kaya kung makikita nyo, yung malaking bukol dito, tanda niya ba yung malaking bukol pinakita ko? Wala na. Okay? Yung talaga nagdudugo pa din hanggang ngayon. Sa pag-ihit naman niya, sa history ng pag-ihit niya, dapat tapos na yan eh, kasi December siya ng anak. Ibibigyan ako ng gamot, pero doon, kung gusto ko malaman, itong ano, kung makakita pa ako ng tumor. Update po ulit tayo, magandang gabi po ulit, ginabi na po kami ni Ronda. Ngayon po, ginawa naman siya, in-ultrasound siya, ang good news lang po doon, wala siyang pyometra. Negative po siya sa pyometra, pero may mga kan pa rin, may mga sitwasyon pa rin na may pagdurugo pa rin yung kanya, yun yung gustong bibigyan ng treatment. Kumbaga binigyan siya ng panibagong gamot para lang matigil yung pagdurugo. Tapos kung sakali man na mawala yung pagdurugo niya, ang suggestion, ito po na si Ronda. Kaya ayan, sana matigil na yung pagdurugo ni Ronda para in case na kailangan siya ipakapon, papakapon na rin po natin si Ronda para sa kaligtasan na rin ni Ronda kasi siyempre halos ilang araw na siyang may pagdurugo spot baka siyempre nakakapa rin tayo baka mamaya ma-anemic siya kaya kailangan din natin na solusyonan kung ano yung dapat na gawin para kay Ronda. Yan muna po yung update po natin ngayon. Sana
Tsaka nakapag na rin siya, nakapag chemo 5 session. Pero malamang aabot po ng 7 yan dahil po hindi pa rin po tumitigil yung kanyang pagdurugo sa kanyang malabas. Kaya ayan po, kami po iuwi na ni Rhonda, ginabi na kami. Pero ayos lang, basta malaga makakon siya, makimo at saka magamot.